3:30 ang mag-ride. Alright, for today's video is tingnan ho natin ang sitwasyon ng Roxas Night Market / Roxas Avenue dito sa Davao City. Ito kasing Roxas Avenue na ito ay siyang isa sa pinaka focal point ng Davao City from north to southbound no, na mga biyahe. So yun na nga, bali pag-usapan natin for today's video yung magiging ruta ng ating bus DIBS no, or Davao Bus System, Interim Bus System. Sa Davao Interim Bus System, yun. Tama ba? Basta yung ano, yung nabili nating 10 piraso na unit sa China. So yun po yung ano natin aabangan sa December 5 kasi magkakaroon na ho siya ng transportation or magfa-function na ho siya no, as delivery or mag-deliver ng ating mga pasahero, ating mga public commuters dito sa Davao City. So bali ano siya no, north-south bound. So yung mga taga-southern part of Davao from Toril no, papunta ho yan sila sa may merong ano, Toril and Bangkal. Ang kailang pinaka ihahatid ay Sandawa Road and dito sa Roxas Night Market or Roxas Avenue. And ganoon din sa may taga northbound no, so from Panakan and Buhangin. So yung mga bus na yun ay mag-deliver ng pasahero papunta dito sa may Roxas Avenue. So yun lang, bali ano ba meron sa vlog na to, kumbaga gusto ko lang makita or ipagtingnan yung lugar kung saan madalas nakapwesto yung ating mga buses na yun na nga sasakyan natin mga pasahero. Sa ngayon kasi ang makikita natin dito kapag ka peak hour ay ano siya no, PABS lang muna. PABS means PHA BS or peak hour augmentation bus system. So yun po yung bumabiyahe lang every peak hour no. Yung peak hour that time is 5 to 7 PM. Pero this time ang peak hour sa Davao City is maglalaro na siya 4 PM hanggang alas 8 ng gabi. Oo, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. And sa umaga naman ay alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Diba? So parang mas pinahaba, which is okay lang yun kasi yan naman talaga ang pinaka-peak hour. Kasi kung susundin natin yung alas 5 to alas 7 ng gabi, hindi eh. Kasi minsan nga, pansin ko, alas 2 pa lang, alas 3 nagkakaroon na ng mga traffic congestion sa ating mga pangunahing lansangan. Lalo sa mga intersections area or sa mga kalyeng napakaraming intersections. For example, Quezon Boulevard and Quirino Avenue. So yun yung mga lugar na yun na napakaraming mga intersections and traffic lights. Kaya wala pang alas 4, wala pa alas 5, super traffic na taga siya. So good thing is binago yung peak hour sa Davao City no. So in-adjust siya alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa umaga naman ay alas 6 hanggang alas 9. So maraming mga nagreklamo pala ng mga jeepney driver. Maraming mga nagreklamo ng mga jeepney operators, drivers, conductors, and even taxi drivers no. May mga mangilan-ngilan akong mga nakitang mga post dito mga nagdaang araw na yun nga daw ay parang hindi naman sa low-key no, na pinakita nila sa kanilang post na affected sila. For example no, pinicturan nung mamang taxi driver yung bus na dumaan. And in pagkakaalam ko, di pa naman talaga nasimulang magkarga ng pasahero yung interim bus system natin dito sa Davao City no. Kasi nga December 5 pa yung kanyang simulang magtrabaho or simulang mag-function no. Ano nga siya, libreng sakay para sa mga Dapawin yung commuters no, or mga Pilipino na commuters. So hindi pa naman nasisimula eh, pero parang pinicturean niya agad, nag-a-assume na yung mamang taxi driver na inubos na daw no ng bus yung ano, yung mga pasahero. Like sabi niya sa caption, magtira naman kayo ng sa amin, wala na kaming ano, pasahero, parang ganun yung sinabi niya no. So syempre papalitan ng komento doon sa comment section, pero mostly talaga doon ay mga pabor sa bus system. Syempre sino ba naman hindi papabor sa bus system? Sa totoo lang, ang bus system na yan, interim bus system ay magiging ano lang siya eh, kumbaga tulong lang yan sa mga pasahero na sa pasahero natin sa mga jeepney driver. Ito kasi mga jeepney driver, hindi kasi nila sobra kayang i-deliver, hindi nila kayang servisyohan lahat, hindi nila ma-accommodate yung sobrang dami ng pasahero. O totoo yan, maniwala kayo sa hindi kung kayo ay taga Davao na dependent sa public transportation. Talagang masasabi niyo talaga, isusumpa niyo talaga no, yung oras ng peak hour, like alas 6, alas 7, alas 5, alas 6, alas 7 na 2 oras, 3 oras bago makasakay. Alam niyo yon, yung talagang para kayo magiging zombie no, hahabulin niyo talaga yung jeep.
parang dumating sa punto na magiging desperado na tayo kahit walang bakante. Aba, sasabit na tayo, no? So, upo tayo sa gilid, sa gitna. Kasi wala talaga masakyan. Yung iba gutom na, lalo yung iba mga padre pamilya, mga nanay na need lang umuwi ng bahay as soon as possible na makapag-prepare ng pagkain sa mga paslit nila, no? Sa kanilang mga nasasakupan, mga anak, ganun. So, ngayon, wala namang ginagawang tulong itong mga taxi driver, di ba? Pira-pira naman itong mga taxi driver iba dito. Like, siyempre, kailangan naman na mag-ano sila, no? Pro bono, di ba? Pro bono. Ayan kumbaga, di sila na mamasada na may discount. Di, wala naman. Wala talaga silang ginagawang wala silang ginagawang remedyo para maibsan yung yung dami ng mga Davawin yung na-stranded sa traffic. At the same time, hindi makasakay gawa ng punuan nga, hindi ma-accommodate ang jeepney yung mga pasahero. So, sa akin, so, pabor yun, no? Sa mga kapwa natin mga Pilipino na hindi nga makasakay ng maaga. So, salamat kay Basti Duterte, kay Mayor, no? Dahil sa ginamit mo talaga yung pera ng Davao City sa magandang bagay, no? So, Davawin nyo, we can never go wrong with the Dutertes talaga, forever and ever ho yan. So, napakaswerte natin mga taga Davao at meron tayong ganitong leader sa ating syudad. Hindi tayo pinapabayaan. Talagang the best of the best talaga yung servisyong binibigay nila sa atin. Wala sila ibang iniisip, hindi yung sarili nila, hindi yung pamilya nila, kundi sa atin talaga mga kabayan. Kasi parang legasya na nila yun. Ibig sabihin parang nasa talagang bukasyon na talaga yan ng mga Duterte na mag-run ng isang city para yan pagandahin ang buhay ng mga Pilipino Davawinyo. So ito yung lugar na to dito, ito yung party kung saan may mga pubs or PHEVs, meaning peak hour augmentation bus system. So dyan sila, yung mga bachelor, LCI, lahat ng mga bus na bumabiyahe sa Davao Region, lahat yun sila ay inoobliga ng City Government of Davao na magbigay ng mga unit. Hindi magbigay like magtrabaho dito, mag-deliver, di ba? For example, Davao Metro Shuttle Bus, so supposedly ang biyahe ho niyan ay Davao to, wag na lang, tayo, Bachelor Tours and LCI. Itong LCI and Bachelor Tours, mostly, ang kailang mga pinaka-short na destination na binabiyahe ho nila is Davao City papuntang Santo Tomas, Davao del Norte, Davao City papuntang, saan ba? Tagum City, oo. At ang ang LCI naman ay Mati City, Tagum City, Pantukan, Davao de Oro, yung mga biyahe, yun yung pinakamalapit ng mga distansya ng kanilang basis na operation, provincial operation or provincial routes. Pero during peak hour, kailangan nilang magbigay or mamasada sa Davao City ng at least 2 unit yata at 3. So every peak hour yan, magde-deliver sila ng pasahero na yan ang malapit lang, Davao, dito sa Mayrojas Avenue papuntang Toril or papuntang Lasang, Lanang, depende, no, kung saan yung kanilang mga destination. So dyan yan nakapila lahat ng mga basis. Pero syempre ngayon wala tayong makikita gawa nung hindi naman ngayon weekdays, no. So bukas tingnan natin, no, sunod na araw na may may pasok. Diyan yan makikita yung natin pubs or PHEVs or peak hour augmentation bus system. Na kung saan darating yung December 5, diyan na yon maglalagay yung mga color blue natin, no, mga interim bus or Davao interim bus system na nabili natin from China. Ang ganda nun, sana makasakay ako, no. Sana kayo rin makasakay. Try natin nang ma-experience natin, no, yung first ever na interim bus system sa Davao City. So that would be all. Thank you for watching. Pinakita ko lang sa inyo yung lugar ng Rojas Avenue. Diyan ang magiging drop and pick up point ng DIBS or Davao interim bus system na magde-deliver ng pasahero papuntang Toril and Bangkal, Toril, no? Tapos Buhangin and Panakan.